Magandang umaga po sa ating lahat and family. Jamirin Patrick Quilos and family, Congressman Lord Alan Velasco, Christian and Lobel Mayo, Lisel Rivera, Sister Nora Mijos, Beloy and Fe O'Malley. For the safety of the doctors, nurses, hospital staff, military, government officials, volunteers, priests, and laypersons all over the world. Birthday blessing, Sally Muhi, Gideon Aguilar, Donna April Sumaylo, Junie Amora Alexander, Emilita Madla, Police Lieutenant Ramil Malipol, Jackie Hardiniano, Hazel Mahaba, Hilda Liagas, Anne Mary, Onyx Sunga, Erica Magkulang, Christina Isguera, Claudette Baldago, and Feli Lopez. Healing for John San Pedro, Monchito Quendosa, Maribel Isaac, Joaquin Cainabos, Therese Birigor, Chopila Quendosa, Maximo So, Josepa Santos, Lena Alcantara, Junel Pangilinan, Teresa Rosita, Archbishop Gilbert Garcera, Maricel Singson, and Freddy Alianigue. Eternal repose of the souls of Loretta and Rosiana Gutierrez, Pedro Malabanan Jr., Brother Dindo Maralit FSC, Amado Pisana, Pe Y. Pisana, Rufina Evangelista, Engineer Josepina Panaligan, and Father Edwin Bravo. Kayong mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Puri kayo sa Panginoon Diyos, lahat ng sangtinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang kapayapaan. Mga kapatid, patuloy tayong humihingi sa Diyos ng mga biyayang kinakailangan. Kaya nga't patuloy din tayong humaharap sa Kanya ng buong kababaang loob na sa gitna ng mga kahinaan natin kasalanan, tayo patuloy na nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob niyo pong sa aming pagdiriwang, sa pagkabuhay ng aming Panginoong nagtagumpay, kami po'y pagindapating makapakinabang sa ligaya ng kanyang dulot na kaligtasan. Ngayong siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit, may kasama silang ilang taga-Chipre at taga-Cyrene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sumaka nila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo at nang kanyang matagpuan ay isinama niya sa Antioquia. Isang taong singkad silang nanatili roon kasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Purihin ang tanang bansa ang Panginoong dakila. Sa bundok ng Sion, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinwang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Purihin ang tanang bansa ang Panginoong dakila. Pag itinala ko yaong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babylonia. Ibibilang ko rin yaong Pilistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Sion, yaong sasabihin ang lahat ng bansa ay masasakupan, siya ay palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Purihin ang tanang bansa ang Panginoong dakila. Tayo po ay magsitayo. Pag-ibig, kapayapaan, at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang piyesta ng pagtatalaga ng templo.
Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw ninyong maniwala. Sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ng aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanmay hindi sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Bilang pagpapatuloy sa mga ebanghelyo ng mabuting pastol nung linggo at kahapon, itong ebanghelyo natin ngayon ay pagpapatuloy nito. At ang maganda dito ay merong katotohanang pinakikita sa atin ng Panginoon patungkol sa tatak at tanda ng mga tupa niya. At dito minsan nagkakasukatan, hindi dahil may baptismal certificate, hindi dahil may titulo sa loob ng simbahan, hindi, kundi dito. At napakagandang mapagbalikan natin ang mga katotohanan ito. Kung una, tingnan natin muna yung mga taong hinahanapan ang Panginoon, ng mga Hudyo, at bakit baga mga ito'y anumang gawin ni Lord, hindi nila makita ang katotohanan. Napakaganda ng sinabi ng Panginoon. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama'y nagpapatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. So, ang isa agad tanda ng taong hindi kasama sa kawan ng Diyos ay yung taong hindi naniniwala sa Diyos. Yung taong hindi naniniwala sa mensahe ng Panginoon. So, una yun. Pero, tingnan naman natin, ano naman ang tatak ng mga tupa? Nakikinig sa akin, ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila, at sila'y sumusunod sa akin. Tindan niyo, pakinggan niyo. Nakikinig, nakikilala, at sumusunod. So, lagi, yan ang misang tatak nating lahat, sana, sa buhay natin, para malaman natin kung tayo bahagi ng kawan ng Diyos. Una, tayo bagay constantly listening to God. Tinatanong ba natin sa bawat ginagawa natin, ano ang gusto ng Diyos sa atin? At minsan, ang pinakamagandang tatak ng tunay na pakikinig is prayer. Constantly, do we pray? Do we constantly listen to God and talk to God? Kaya conversation with God. Sunod, kinikilala. No? Kinikilala. Ibig sabihin, ay kanyang kinikilala ang Diyos at siya kinikilala din ng Diyos. Ang ibig sabihin nun ay ang katotohanan, hindi natin kinahiya kung sino tayo. In fact, ang isa laging nakakalungkot minsan sa buhay nating mananampalataya, if we have compartmentalized lives. Ano ibig sabihin ng compartmentalized lives? Pag nasimbahan, Kristiyano. Pag nasa labas, depende kung saan, hindi na. We cannot. Because we have to recognize and know Christ wherever, whenever. And the same with Christ. And then last, sumusunod sa Kanya. Ano ba susundin natin sa Panginoon? Simple lang naman. Ang Kanyang halimbawa, ang Kanyang kalooban. Hindi ang ibig sabihin niya kay magpapare o magmamadre, kundi susundin mo ang katotohanan sa buhay mo ng kung alin ang tama at mabuti sang ayon kay Kristo. At susundin mo kahit mahirap para sa iyo, ang alam mo'y gusto niya. Hindi kung ano ang gusto ng iba at hindi lamang kung ano yung gusto mo. Siya, bahala na po kayo. Kawan pa ba tayo ni Jesus? Tupa ba talaga tayo niya?
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ama naming lumikha, ipagkaloob niyo po kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng inyo pong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kayo aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya nga't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo ng walang humpay sa kalangitan, kaming lahat ngayon nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, kayo po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng inyong pong Espiritu, kami yung balalang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyo pong anak. Kaya't iniaalay namin sa inyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap ninyo para maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin niyo po ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin niyo po kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ng lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin din po ninyo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kawaan niyo po't pakindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang banal na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal ninyo sa pamamagitan na rin ng inyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag nating lahat ngayon ng buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbatian po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng lahat ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayo ngayon ay kanyang inaanyayahan sa kanyang piging. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay inyo pong pakinggan para sa pagkakamit ng inyo pong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng inyong mga bigay at aming mga alay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Oratio Imperata. O Diyos, amang mapagmahal, muli po kaming lumalapit sa panahong ito ng pagsubok. Hinihiling namin ang inyo pong biyaya upang aming malampasang lahat ang panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang naapektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha. Ipinapanalangin namin na ang lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agaran na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganon na rin ang sidhi ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba upang masugpo ang karamdamang ito at mapigilan ng higit pang pagkalat at pananalanta nito. Nagpapasalamat po kami
sa bakunang naisulong sa patnubay ng inyong mga kamay. Pagpalain niyo po ang aming pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga mahal namin sa buhay. At kami buong kababaang loob na humihingi ng inyo pong patnubay upang hindi namin malimutang paglingkuran ang mga aba at higit na nangangailangan, lalo na sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon namin at ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Mahal na Birhen ng Biglang Awa, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal at mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naihandog na. Humayo tayong laging taglay ang mga biyayang dulot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Awit kayo sa Panginoon. Hallelujah.